Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng komento at opinyon ay ito pong mag-amang Duterte. Yung inyong dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na Prime Minister ni Baal at itong inyong makapalang muka, kasing kapal pa ng orokang buwaya na si Sara Tamilmil Duterte. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos, ganun din po sa mga nagre-replay ng ating video, ganun din sa mga sumusuporta sa ating video premiere. Maraming salamat po sa inyo at special shout out sa ating mga video premiere regulars, si Marie Chris Hernandez, Elora Liz, Ai Chang, si Lulu na mukhang nagbabakasyon, si Ate Maite Baisa, si Mami B, si Ninita Umali, Nilda Arceo, Maritel T, Priscilla Ocepcion, puro babae yata yun. Si Miyu, ayan, baka magalit na sa akin si Miyu, lagi kong nakakaligtaan. Si Ate Carclea na magpapalitsyon, si Danny Reynado, si RN Tusen, si Red, sino pa ba? Wala na yata, nakalimutan ko na naman. Bahala na, na-blackout na ako sa inyo. Ang dami nyo kasi. Si Hattori, no? Yung ating friend dyan, na taga, ano siya, basta taga dyan lang siya sa tabi-tabi. Nangingisda palagi at nangingitlog yung kanyang manok. So, eto po, no? Kasi, meron dito na yung mga makakaliwang grupo at isang dating senador, talagang mga kaaway ng Duterte. Etong senador na to, sabi niya, tapusin na lang natin ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit? Kasi pag di tinapos, pinalitan siya, sinong papalit? Si Sara Tamilmil Duterte, kaaway nilang Duterte. Pero bago po tayo pumunta sa kanila, yung mga pinagsasabi nila, mga kababayan, nais kong puntahan natin itong ginawa ni Tamilmil, no? Kasi mapapaisip ka mga kababayan, ano ba talaga? Itong naalala nyo to, yung quote card na ito, yung rape victim daw siya. Sabi niya, ayan sa Pilipinas Today, not a joke. I am a rape victim. My parents do not know about it. It was a long time ago. Immaterial siya sa akin. Kumbaga, kiniklaim ni Sara Duterte na rape victim pala siya. Immaterial na yun sa akin. This is during yung kasagsagan ng campaign period ng tatay niya. Nabalita rin yan sa Philstar Global. Nung April 19 din. Just a few days after presidential frontrunner Davao City Mayor Duterte drew plaque for his rape comment, his daughter yesterday disclosed that she have been raped. Ayun. Ano daw po ba yung sinabi nung dati ninyong Pangulong Digong na about rape comment? Ito po yun. Former Davao Mayor Sara Duterte took to social media to disclose that she was also raped, but said she does not take offense at her father's comment about an Australian missionary who was raped and killed in Davao Prison Riot in 1989. Naalala nyo to? Yung sabi ni Digong, sana ako na lang nauna. She posted on her Instagram account a photo showing, not a joke, I am a rape victim, but I will still vote for my President Rodrigo Duterte. So dito, ano sa palagay ninyo? No? Sa bagay, immaterial na daw sa kanya yon. Pero, hindi naman niya inesify kung kailan siya ni-rape, sino ang nang-rape, kasi kung baga sa kanya, okay na yun. Hindi ko na lang Kung may mga taong ganyan, yung biktima, yung sinusolo na lang yung mga nangyari sa kanila para hindi sila mapahiya, hindi na magkaroon pa ng mga, ito lang, pag sinumbong mo yan sa parents mo, siyempre, magwawala parents mo yan, di ba? Kasi babae ka na walang hiya ka. Pero kahit pagdating kay Sara, sabi niya, hindi niya sinabi sa magulang niya. Sinarili na lang niya. Yun, siguro meron siyang ganun talagang pag-uugali na she take it
na lang sa sarili niya. Para siguro hindi na lang siya mapahiya o ganyan. Di nakakaawa naman siya kung rape victim siya. Di ba mga kababayan? O, nakakaawa. Pero, ano naman ang sabi ng tatay niya? Sa Inquirer, Duterte doubts daughter's rape claim. Calls her drama queen in jest. Yung tatay niya, hindi naniniwala na na-rape daw yung anak niya nung sinabi nga nitong si Tamil Min nung time na yon. Davao City Mayor Duterte does not believe that his daughter, Sara, a former Davao City Mayor herself, was raped as she earlier claimed. Quote, hindi ma-rape yan si Inday. Nagdadala ng baril yan. Ano ba talaga? Dadala ka naman pala ng baril eh. Paano ka nga naman marire? O ayan ang sinabi ng tatay niya during that time. Eto, hindi pa tayo vlogger dyan. Saka ako, sinuportahan ko si Duterte during that time. Oo, kasi ano sinabi niya? In 6 months, tapusin ko ang drugs. At mag-jet ski ako sa West Philippine Sea. Tayo ko dun yung plug. Yung pala, puro kasinungalingan. Hindi ko alam kung sino nagsisinungaling sa dalawang to eh. Kung yung BP ninyo o yung tatay niya. Sino ba talaga? Palagyan nyo, sinong paniniwalaan nyo sa dalawa? Ayoko namang sakyan pa yung sinabi ni Tamil Min na na-rape siya eh. Kung na-rape siya, di na-rape siya. Sinabi niya yun eh. Pero sabi nung tatay niya, hindi naman, nagdadala ng baril. Siguro hindi alam nung tatay kasi hindi naman sinabi nung anak, o di ba? Kaya nagdradrama lang daw yan. Nagdradrama ka lang. But during his speech, he again expressed doubt about her statement, calling Sara a drama queen. Ay nako. Bagay na bagay nga kayo ni Amy. Di ba sabi rin ni Basti sa kanya, yung yung wagdo tangang mayor ng Davao. Tigil mo na yung drama mo. yung si Tamil Min at si Tambalina, madadrama. Bagay kayo sa K-drama. O kayo mga kababayan, sinong paninawalaan ninyo? Ha? Yung anak o yung ama? Ha? Okay, bakit ko nasabi yan, no? Mamaya. Ito pa yung ginawa niya, no? Ako, tinatanong ko ano nangyari dun sa pananapak niya sa sheriff, eh. Tataka ako, hindi man lang siya nakulong o ano. Ito po, during that time, no? Kasi hindi naman tayo, wala tayong pakialam sa mga Duterte. Pero ito, hindi pa presidente tatay niya. Presidente nito si Panot. July 26, 2012, balita ng Philstar. Duterte, reprimanded for assault on sheriff. Na-reprimand lang pala siya. Parang pinagalitan lang siya. Wag mo nang gawin ulit yan, ha. Kawawa naman yung nasapak. Nasapak na, napahiya pa ang dignidad sa madlang people. Kaya mapapaganto na lang talaga ako. Mapapa-Duterting na lang ako. Ano ba to, Lord? Bakit ganito yung mga sinuportahan mo? Dati akala mo matino. Yung pala mga black sheep. Di ba, Miss Esteban? Mga black sheep sila, mga buwakang ina. Ito. The Office of the Ombudsman, ombudsman lang pala, has reprimanded Davao City Mayor Sara Duterte for repeatedly punching a court sheriff. Repeatedly. Binugbog niya eh. Who was only trying to implement a court order to demolish homes in the depressed area more than a year ago. Biruin nyo yan. So, naano lang pala siya? Na-reprimand lang pala siya. Ito sabi. Kasi yung binanatan niya, si Sheriff Abe Andres. Ang ginawa ni Andres, hindi naman pala siya nagkaso kay Duterte. Ikaw mo naman, magkakaso ka pa mamaya, mahirap na, nasa Davao ka. Baka madi-DS ka. Di ba? Ano ang rason ng ombudsman bakit reprimanded lang si Sara? Si Tae, no? The Office of the Ombudsman
dismiss the criminal aspect of the case. Sino ba nag-file ng criminal aspect? Hindi po si Andres. Hindi po yung sheriff na sinapak-sapak-sapak. Kundi yung Sheriff Confederation of the Philippines. Sila ang nag-file ng criminal case and administrative complaints against her. Sabi ng ombudsman ito, for lack of complainant. Kailangan daw, marami pang complainant. Maraming lumabas na mga pinagsasapak ni Tamilmil. Si Andres nga, hindi nagreklamo Ang nagreklamo yung Sheriff's Confederation of the Philippines. So, wala. Hindi naman sila yung sinapak. Si Andres, bahala kayo dyan. Mamaya, ma-DDS ako. Yari ako. Kaya, they only reprimanded him. Bakit? Sino bang sinuportahan itong mga to nung 2010 election? Sino? Ha? May mga picture po dyan. Di ba? Laban, bawi. Close, open. Close, open. Laban. Di ba? Dilaw. Kakampi nila yung nakaupo. Kaya nga si Andres, wag na lang. Baka hindi lang sapak ang abutin ko. Madi-DS ako. Di ba Las Cañas? Di ba DDS? Now, bakit ko nasasabi yan? Bakit natin nabalikan yung rape victim siya, nananapak siya, no? Yung rape victim sige, bigay na natin sa kanya yan, no? Since you are a rape victim, bakit ganito ang inaasan mo ngayon? Ano ang sabi ni Castro? Eto na, banat na. Babanatan na natin. Napakasamang ihemplo. Napaka-harsh mo naman, Castro. Alam nyo ba, yung mga dedeshit dyan, yung mga Duterte Dayokdok supporter, mga Duterte, ano yung D? Di ba Dayokdok? Despicable supporter. May bago na naman. Despicable. Ang binibira nila si Castro. Di ba ikaw, inakusahan ka ring makakaliwang grupo, terorista, meron ka pang ang picture mugshot. Bawi-bawi din. Wala na Wala na silang maibato kay Castro. Ayaw ko rin dyan Pero sabi nga nila, the enemy of my enemy is my friend. Basta ako ang friend ko, admin. Hindi naman si Sara Sabi niya mukhang kailangan pantay-pantay ang tingin ng gobyerno. Mukhang yung inaalis niya yung sarili niya sa admin. Nagpaghahalata na. Baka siya ay magkikwet. Kasi nag-Judas kiss na Hindi ko lang na-save mga kababayan yung Judas kiss. Yung nakipagbeso-beso siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakikita ko lang po, even doon po sa siner ni Sir Benji, ay yung, siyempre, cozy-cozy. Mamaya papakita ko sa inyo, cozy-cozy sila ni Pangulo. Pero, bibigyan natin ng kwento yun. Kwentong may katotohanan. Di ba, Ai Chang? Si Ai Chang lang naman ang nambobola sa kuya niya. Di ba? Sino bang kasamang nambobola ni Ai Chang sa akin? Wala, siya lang naman. Hanggang ngayon, di pa dumarating yung ramen. Sabi niya, dami ramen dito sa Japan. Ba't di mo ako bigyan? Nagugutom na ang kuya mo. Gutom na. Yung tiyang ko, Ai Chang, gru. Ramen ni Ai Chang, Drawing, magagalit na naman sa akin si Ai Chang. Bakit ako palagi? Siyempre, kayo ang apple of the eye ng inyong kuya. Kayong dalawa ni Elora, saka si Carcleia. 3 na kayo. Wag si Mami B, kagagalitan ako ni Mami B. Magagalit sa akin yan. Si beautiful girl, okay? Ayan. Napakasamang ihemplo. Castro takes swipe at Sara Duterte for defending Quiboloy.
ano lang ang sabi ni Sarah sa kanila? I hate them. Di ba naalala niyo yun? Ayun lang ang alam niya sabihin. I hate them. Ano sabi ni Ontiveros? Trabaho ka na lang sa DepEd. May pa-hate them ka pa. Magtrabaho ka na lang sa DepEd. Dami mo problema sa DepEd, pa-hate ka pa. Ang sarap mang-asar, mga kababayan. Ayan. Ito. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro lambasted Vice President and Education Secretary Sara Duterte for defending Pastor Apollo Kibuloy, the founder of the Kingdom of Jesus Christ. Quote, hindi ba alam ni BP Duterte ang sandamukal na mga kaso ni Kibuloy dito at sa ibang bansa? Kahit nasa ibang bansa, yung women and child abuse, may mga involved pa na mga nag-e-export ng mga baril, etc. So parang napakasamang ehemplo ang pinapakita ni BP Duterte. Dahil sa tingin niya ay cuddler siya, o sa tingin natin ay cuddler siya ni Kibuloy na isang akusadong rapist ng mga bata, sabi ni Castro. Castro was referring to the charges of Kibuloy facing the United States, which include conspiracy to engage in sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Ayan po yung nakalagay sa wanted poster ni Peking Appointed Son of God. Meron pa nga dyan isang abogado mamaya. Ha? In the Senate, Kibuloy is being investigated for his alleged connection to human trafficking, labor violation, and sex-related offenses. O ayan, ito na, sabi pa ni Castro. Sana ay maging ehemplo siya at hindi dapat ginagawa ito ng isang Vice President at Secretary ng Education. Otherwise, kung gagawin niya ito, ay dapat hindi siya nasa department. Correct, delikadesa. Ha? E paano, mga kababayan? Ang mga ito, walang delikadesa. Nawala na po yung delikadesa at prinsipyo sa kanilang pagkatao, no, pagdating sa kanilang mga kaibigang na sasangkot o allegedly doing a very bad act. Wala eh. Ano sabi ni Robin? Kaibigan. Anong sabi ni ni Bato? Kaibigan. Sabi ni Villar, kaibigan, mabait. Eh ito, ang laki ng itinulong ni Kibuloy kay Tamilmil. Yan. Kaya, didepensahan niya. Nagbabayad, utang sila, wag kayong magsinungaling sa amin, mga hindut kayo. No? Ano kayang gagawin ninyo pag ito napatunayang guilty? Ha? Pag napatunayang guilty siya, ano gagawin ninyo? Mag-ano tayo? Magpustahan tayo. Ha? Pag napatunayang guilty si Kibuloy, ano ipupusta ninyo? Ha? Ano? Magre-resign kayo sa Senado? Magre-resign ka as BP? Ha? Sige nga, mga kababayan, ano gagawin nila? What if the court finds him guilty on all the offenses or one of the offense? Di ba? May ano pa ba kayo? May irirespeto pa ba kayo? May prinsipyo pa ba kayo? May kredibilidad pa ba kayo? Wala kayong ano eh. Kita nyo, hindi nyo sinasalang-alang yung damdamin ng mga kababaihang nilapastangan ng puri. May mga asawa naman kayong babae. May mga nanay naman kayo, lola, anak na babae, kapatid na babae. Bakit pagdating kay Kibuloy, sobra niyong pinoprotektahan? May mga biktimang lumabas. Baka sabihin nyo, na-dismiss naman yung kaso niya sa Davao. Davao eh. Ano isipin namin? Ano isipin namin? Sa Davao Penal yung kaso. Ano isipin namin? Bakit na-dismiss? Di ba mga kababayan? Ano isipin nyo kagad? Na-impluensyahan. Malakas ang impluensya. Ano ginawa ng biktima? Sure siya eh. Maski na kahihiyan niya. Pero gusto niya makamit ang hustisyang ginawa sa kanyang kahalayan ni Kibuloy allegedly. Sigurado siya na si Kibuloy ang humalay sa kanya. Di sana kung hindi siya siguradong si Kibuloy yun, inudyukan lang siya nung sino man, titigil na lang siya. Eh hindi. Tinuloy niya sa DOJ, pinare-review niya. Yun nga lang, natenga kasi sino ang nasa posto? Ito. Oh.
Di ba, mga kababayan? So, ano gagawin ninyo? Ako, gusto kong malaman ang katotohanan. Iusad nyo yan. Ngayon, kung mapatunayang ano siya, mandarambong siya, mandarambong. Yun nga, yung mga kaso, mga sex trafficking niya, fraud, coercion, vodka smuggling. Di ba? So, ano gagawin ninyo? Wala. Sira ang prinsipyo nyo. Sira ang pride ninyo because you coddler a what? An alleged criminal. At the end, maybe a criminal. Di ba? Eh no, napakita naman natin sa inyo yung mga pinagsasabi ni Tamilmil tungkol sa kanyang suporta kay Kibuloy. Ayan no, nandito ako para manawagan sa lahat na pagdasal ng ating bansa, magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya, para sa lahat pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Kita nyo yan? Pagtrato daw ng gobyerno sa lahat ng mga tao, gago. Bakit yung time nung tatay mo, pantay ba na pagtrato ang ginawa nila doon sa minor na ginawa ng kahalayan? Di ba? Dinismiss. Tapos tinakbo sa DOJ para reviewin. Tinengga ng 4 na taon. Di ba? Ayun ba yung sinasabi mong pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao ng pantay-pantay? Gago. Di mo alam pinagsasabi mo, hinayupak ka. Di ba? Mga kababayan? Eto, tuloy lang natin. My unsolicited advice to BP that the least that she could do is to advise his friend Pastor Coboloy to attend the hearings of the Senate and the HOR as well as face his alleged criminal offenses in court here and abroad. Hindi yan. Hindi aatin yan. Swerte mo lang dyan, Castro. Di ba? Swerte mo. Wala siyang pakinggan. Yung lawyer na nga eh. Oh, kaya nga mamaya-maya, no, habang napapanood nyo to, baka nailabas na yung warrant of arrest ng Kongreso, ng House of Representatives. Kaya imposible ito. Napakasama mo talagang ehemplo. Sa bagay, kahit pare-pareho rin lang naman kayo. Di ba? Oh, ito pa, isama lang natin to. Isa ring mambabatas, ito na isama na natin, pero dagdagan natin si Janet Garin. No, kine-question niya rin yan. Ayan, no? Representative Garin kay BP Sara, protect Kibuloy or resign? Oh. Di ba? Kasi naguguluhan na po sila eh. Two things. Maybe, the BP went there to be the instrument to unite our country at maganda iyan kapag ganyan ang gawain. Nya, kasi nararapat talagang magsama-sama dahil mas marami ang problema natin kapag nag-aaway-away. Ngayon, on the other hand, politically speaking, I am not sure. But let's have an academic discussion of the situation. Kung politika kasi ang pag-uusapan, siyempre alam naman ng lahat kung gaano kalawak ang koneksyon ni Pacquiao and siyempre si Pastor, hindi lang sa Pilipinas, yung mga pag-aari at extend to other countries. Ayan. So, tanong ni Garin, mamili ka. Protect Kibuloy or resign? Pero makapal po ang mukha niyan. Makapal pa sa polymers. Ano ba ang chemical compound ng polymers ng plastic? Nakalimutan ko eh. No? Baka pinagsama pang balat ng buhaya. Walang napipil yan. Yan dapat, Glenn Chong, yan ang dapat ginagawan mo nung sinabi mo kay FL. Hindi niya maramdaman yun. Hindi niya mararamdaman yan, mga kababayan. Di ba? Sa kapal ba naman ang mukha niya eh. Maski na anong gamot pa itusok mo dyan, botox, hindi niya maramdaman yun dahil nga ang kapal eh. Biruin mo polymers, tapos balat ng buhaya. Wala. Kasi nga kaibigan nila. Pantay-pantay daw ang treatment ng gobyerno. Sabihin mo yan sa tatay mo, gunggong. Pagdating kay Kibuloy, bowing down kasi nga appointed son of God, bulaan. Ayan yun. Appointed son of Baal. Alam yung tinutukong kong Baal? Yan po yung Diyos-Diyosan ng mga Israelita noon. Na mga nakita nila sa mga hindi nila kauring Israelita. Basahin nyo, nandyan yan. Galit na galit ang Diyos dyan. Dahil yan na hindi tunay na Diyos, hindi buhay na Diyos. No? Diyan po galing si Kibuloy.
Bulaan, anak ni Baal. Appointed son of God. Pabalik-balik lang sa langit. Ibang langit pala yun. Putik ka, pati mga bata, hindi ka na naawa. No? Sadista. Ang sarap mong tirisin. Hinayupak ka. Tapos, gawa-gawa ka ng crime. You cannot do the time. Kapal ng mukha mo. Pare-pareho kayong makakapalang mukha. Bakit? Kaya nyo ba pinoprotektahan si Quiboloy? Kasi gusto nyong humati dun sa pie? Dun sa pie? Nung kayamanan niya? Meron na bang last will and testament? Uy, sama nyo naman ako dyan. Kasi sinuportahan ko si Quiboloy. Balita ko, bilyonaryo daw yan. May bahay sa Calabasas. Paano yung Calabasas? Diyan sa California. Mahal-mahal kaya dyan. At yung mga celebrity, mga famous person, mga bahay dyan. Ibig sabihin, hindi lang milyonaryo. O may bahay pa sa Canada. Panoorin nyo yung LS ni DJ Byron Music and Topic TV. Nandun po. Pinakita niya doon. Biro niya yung Calabasas na yan. Nako. Rich and famous ang mga nakatira dyan. Mga mayayamang businessman. Ng siopaw. Tapos merong bahay dyan sa Quiboloy. Diba? Tele-evangelist. Paano siya nakakuha dyan ng bahay? Tumama ba siya ng loto? Nung panahon ni Duterte? Diba? Ang siopaw mo, mga kababayan. Tibay. Ito. Ito na naman, yung isang dilawan, yung tinawag ni Senator Gordon dati na kaning ampaw. Kay Digong, isa lang daw ang itlog. Ngayon, pareho na kayong walang itlog. Eto ngayon, bawing-bawi si Trillanes dito. Di ba naakusahan ito na nagbalik-balik sa China na meron yata silang secret deal? Ngayon, may lumutang kasi yung sinabi ng Chinese official, napikon na po kay Pangulong Marcos. Ito pang West Philippines natin, pero iyan natin kay Trillanes. Diba? Na-i-vlog din natin to. Na nabanas na yung Chinese official kasi daw, dinededman natin yung kanilang proposal how to fix the situation in the West Philippine Sea or South China Sea. Inignore daw natin. Di nagalit ang DFA. Hindi namin inignore, no? Nagpadala kami ng counter proposals. Pero binalik nila. Hindi rin sila nag-a-agree. Hindi rin tayo mag-a-agree. Kasi sabi ng DFA, unang-una, labag sa konstitusyon namin. Pangalawa, wala kaming national interest diyan sa mano nyo. Lugi kami. Diba? Puro interest nila. Gago. Bakit ka pa nagpadala ng proposal kung one-sided lang? Hindi pwede. Diba? Tapos sasabi nila, ini-ignore daw. Ayaw daw ng Pilipinas. Gago pala kayo eh. Akala nyo ma-expose nyo kami sa katarantaduhan namin? Anong katarantaduhan namin? Yung hindi kami pumayag sa kagustuhan nyo? Sa kagustuhan nila mga kababayan Ulitin ko lang. Na i-turn over daw yung control sa kanila sa Ayungin Shoal. Hindi ba naman kayo mga gago? Kasi nagalit sila. Kasi hindi na tayo sumasagot sa kanila Gago sila Nagalit. Kasi daw, meron na daw palang kasunduan si Duterte at ang pamalaang China. Kay Xi Jinping. In-expose ko rin yan, mga kababayan. Sinundan ko yun. Tingnan nyo na lang dun sa mga vlog natin. Ano ba title nung vlog na yun, mga kababayan? Kalimutan ko na rin Ito. Hanapin ko lang. Ito, yung Duterte lang sa 2028. Nandoon yan. In-expose ko yung kagaguhan ni Digong. Isa sa mga kagaguhan ni Digong doon, na noong 2016, ginawa niyang protected fishing ground ang Scarborough Shoal. Galit na galit po yung mga kababayan nating mangingisda. Kasi doon talaga, sa totoo lang, sabi po nung friend natin na taga Palawan, yung Scarborough Shoal, rich yan sa mga isda. Rich talaga. Kaya nga ayaw alisan ng mga Chekway. Yung West Philippines natin, rich yan sa mga yamang dagat. Gustong-gusto nilang angkinin. Gustong-gusto nilang nakawin yung ating mga resources.
Kaya nung ginawang yun, in order ni Digong na protected yun, hindi na makapangisda yung mga kapwa natin Pilipinong mangingisda. Galit na galit sila. Akala nila itataboy ni Digong yung mga tsekwa dun sa Scarborough Shoal. Yung pala, pati sila tinaboy. Ano nangyari? Hindi sumunod yung mga tsekwa. Nandun lang sila sa Scarborough Shoal. Pero yung mga Pilipino, walang magawa. Kaya nga galit na galit. Documented po yan. Sabi nga nung mangingisdang Pilipino, taga Sambales, hindi natupad ni Duterte yung pinangako sa amin. Wala eh. Imbis na mga kapwa niya Pilipinong protektahan niya, ang pinotektahan niya mga inchik. Ano pa sabi niya? Kasi, hahagisan tayo ng bala, wala akong magagawa dyan eh. Lalong-lalo na yung binunggo ng mga tsekwa, yung mga bangka, ng stationary na bangka ng ating mga mangingisda. O ilan ang sugatan doon? Wala lang. Sabi niya, ano lang yan, hindi sinasadya. Okay, given. Pero you have to assert. Di ba? O tapos sabi niya, wala tayong magawa. Kasi kung gusto ni Xi Jinping mangisda dyan, wala akong magawa. Bakit ngayon si Bongbong Marcos? Bakit si Bongbong Marcos? Ha? Sinabi niya lang, putulin niyo. Kasi nga, naniwala ka sa mga tsekwa. Sinabi mo ng economic ties mo ngayon ay naglin sa China at Russia. Ano nangyari? Ginago ka ng China. Kinuha lang nila yung gusto nila sa iyo para magkapwesto sila dyan, mapwestuhan nila yung West Philippine Sea. Ginago ka nila, ginamit ka nila. No? Napagplanuhan ka mabuti. Gong-gong. No? Kasi nga, ang tie-up nila sa China, nanay niya, pinangalanan ng building na eskwelahan sa China. Kanudler siya ng mga tsekwa. Tignan nyo yung mga negosyante dyan nung panahon niya, puro tsekwa. Di ba? Tama, mali. Panoorin nyo. Makita nyo yung kagaguhan niya. Tapos, siya, utusan siya ni Xi Jinping eh. Lapdog siya ni Xi Jinping. Wala siyang magawa pagdating kay Xi Jinping sa West Philippine Sea. Dinidiktahan niya pa yung anak niyang Tamilmil ngayon. Bakit? Ito, meron ako nakuwang video na isama ko rin dun sa mga previous vlog ko. Nabalitaan daw nung dating Chinese ambassador nung time niya na si Tamilmil ay nagngangaw-ngaw at gusto nang pumunta sa West Philippine Sea. Kasi sabi ni Tamilmil noon nung matapang pa siya na magsalita against China na bakit kayo nang aagaw ng lupa. Tumawag daw po yung dating Chinese ambassador kay Digong na asikasuhin mo yung anak mo. Huwag niyong gagawin yan. Magkakandaletsi-letsi tayo. Biruin mo yun. In-advise niya anak niya. Nangyari ngayon kay Tamilmil. Wala. Kasi binantaan eh. Anong pagbabantayan? Tatanggalin namin ng negosyo namin dyan. Yung mga namin na pinunta sa Davao, tatanggalin namin. Yung mga foreign investments namin na 24 billion na wala naman palang napala. Sa 24 billion, less than 5% of that. Naisama rin natin doon. Yung tinatawag natin unfulfilled promises ng China sa atin. Nandun po yan. Yung sa Duterte 28 lang. Jaime Marcos iniwan sa ere. Nandun po yan sa vlog na yun. Kung panoorin nyo sa dulong-dulo. Nandun lahat yun. Yung pinangako sa kanyang investment, soft investment loans na $24 billion, wala. Ano lang napagawa? 2 tulay lang. Wala pa, hindi pa natapos yung kanilang Mindanao Railway Transit, sinisisi ang Pangulo. Di ba? Sabi doon, ng report ng Business World, less than 5% of 24 billion investment ng China. Yun lang ang nagawa nila, less than 5%. Tapos magmamalaki kayo. Ano ginawa niya? Bumalik siya sa Amerika. Di ba? Sa laki ng galit niya sa Amerika dahil naghistorya siya, tulad ng China na ang claim lang nila sa West Philippine Sea ay the 10 dash line. Historic rights daw. Gago, binasura nga yan ng International Court eh. Wala ka na, pumirma ka na dito sa UNCLOS, invalidated na ang historical rights mo kasi there is a new law. Hindi nga sila makapag-cite ng international law na binabiolate natin. Binabanggit lang nila, international law. What is that? Kaya nga naninindigan ng Pangulo, kaya sila naaasar. Kaya na-squill na may gentleman's deal si Digong at si Xi Jinping. Ginago tayo ni Digong. News blackout pagdating sa West Philippine Sea sila Digong. Kasi bakit? Yun ang utos ni Xi Jinping para ang focus lang natin ay sa mga dilaw, sa mga pinks. Pero pagdating sa mga
ganyan, walang transparency. Bakit? Tinago eh. Kaya ngayon, hindi na, ayaw nila lang umalis eh. Kasi in-enable sila ni Digong. Tapos gusto nyo mag-Duterte lang sa 2028? Ang ipapalit nyong presidente ay yung anak niya na walang paninindigan, duwag na duwag sa mga tsekwa. Dahil nga malaki ang mawawala sa kanila. O ngayon, nung nalaman ni Trillanes ito, ano ang sabi ni Trillanes? Mambubudol talaga. Trillanes fumes over Rodi Duterte's deal with China. Kasi inakusahan natin siya eh. Ako rin eh. How many times you went back and forth to China? Anong ginawa mo? Hindi mo ma-disclose, di ba? Nag-walk out ka pa sa Senate? O ngayon, lumabas. Sa mismong bunganga ng Chinese official na sinabing we have a gentleman's deal with the Duterte na hindi kayo magdadala ng construction materials dyan sa BRP. Kasi ang gusto ng China, bayaan nyo nang bumagsak yung BRP para mawala na kayo dyan sa ayungin. O di pag nawala tayo doon, dinandun na sila kasi nakapalibot sila dyan eh. Para po silang mga langgam dyan na nag-aantay lang na bumagsak yan para boom! Yun, sila na. O, di kanila na lahat ng resources dyan. Di ba? Tama, mali. Tapos, in return, papapasukin namin ang isang RORE mission ninyo, isang barko lang para supplyan yan. Pero pag wala na, wala na. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos admin? Di ba? PBBM is bright and smart. Pinipix ni PBBM ang ginawang kagaguhan ni Digong. Kaya galit na galit si Trillanes. Ha? Eto, meron ditong quote sa impact leadership eh. Ang ganda, ang galing nitong magagawa itong impact leadership na to eh. O ayan o. Si Duterte pala ang may secret deal with China, West Philippine Sea, na inamin mismo ng China. Tapos kami raw ni Pinoy ang nagbenta ng Scarborough kahit si Pinoy nga ang nagbasura ng 9-dash line sa arbitral ruling. Mambubudol talaga itong taong ito. O, mambubudol ka pala eh. Kaya nga ang dami nyong secret dealings na hindi nyo inilabas sa madlang people. So, nasaan ngayon ang sinasabi nyong transparency? Kayo ang sapol na sapol. Diba? Ito pa oh. Ang sabi ng DFA oh. The Department of Foreign Affairs on March 12 said it was surprised by China's disclosure of sensitive details in its bilateral negotiations. As Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines, the proposal of China could not be considered by the Philippines without violating the Philippine Constitution or international law. Kasi sabi sa ating Constitution, Article 1, the national territory, the chief executive, no, at yung mga mambabatas natin has to defend its territory, yung ating external waters and within. Kung di nila kayang depensahan yan, like ni Digong, ay dapat yan ma-treason sila dyan. Laking violation of Constitution yan. O yan, galit na galit si Trillanes. Ikaw pala, Digong, ang mambubudol. Oh, diba? Ano ngayon mga kababayan? Kasi may sinabi dyan si Cayetano, na wala daw gentleman's agreement. Ha? Ito, nung time na to, ito nakita natin, ha? Nung si Cayetano pa ang DFA. Dinipensahan niya yung si Digong, July 31, 2018, report ng Philippine News Agency. Oh, ang sabi ni Cayetano, ito, assured the public the administration has not engaged China in secret meetings amid transparency calls on the issue of the West Philippine Sea. Ayan. This comes after former Noynoy Aquino called on the Duterte administration to disclose its negotiation with Beijing on the bilateral settlement of the territorial dispute. O wala naman pala kayong sinasabi. Di po ba? O ngayon, ano nangyari? Cayetano, paano mo ito pabubulaanan ngayon? Yung sinabi ng Chinese officials na mismong DFA ang nakaalam. Gentleman's agreement in the Ayungin Shoal at ano pa yung pinag-usapan nyo noon na tinatanong ni Panot pala. Ha? Nag-bilateral talk pala kayo about dyan sa West Philippine Sea. Baka hindi lang Ayungin.
Napaghahalata kayo ngayon, mga kababayan ko. Di ba? Oh, ano kayo ngayon? Sinong mga mambubudol? Yabang-yabang ninyo, no? Patuloy nyong ginagago si presidente, gusto nyo nang pababain, lulusubin sa Malacanang. Yung pala, para pagtakpan ninyo ang mga kagaguhan ninyo sa taong bayan. No? Nadaan nyo lang kami sa tokis-tokis. Nadaan nyo kami sa kayabangan ng pagmumura. Yung pala, kayo pala ang totoong mga budol. No? Kaya pala kating-kati kayo na pabagsakin ang Marcos administration kasi naninindigan ang Pangulong ito against the intrusion, the bullying, the harassment of China in our West Philippine Sea. Ang sabi nga ni Digong, kayo ay mga mananakop. Hindi naman pumapayag ang Pangulo, talagang nilalabanan niya yan. Dami ko ngang nag-gather ditong information about sa sinabi ng Pangulo at pikon na po ang China. Pati ang pagsisinungaling ni Xi Jinping. Meron po tayo niyan mga kababayan. Ilalagay natin siya sa ating West Philippine Sea na content. Makikita niyo kung gaano ngayon talaga kapikon na pikon si Xi Jinping. At yung kanyang mga julalay, lalo na pinagagalaw na nila yung mga kapwa Pinoy natin na mga pro-China. Sabi ni Tariela, huwag kayong magtaka kung lalong dadami pa ang mga trolls. Kasi nga umiigting hot issue ang dyan sa South China Sea or West Philippine Sea. Nakita nyo ko pa kung paano magsinungaling yung mga kasamahan ni Xi Jinping about the South China Sea. Pero ito, ano na? Si Garin, si Castro, Sara resign. Dahil sa pagproprotekta mo kay Quiboloy. Tapos ang kapal ng mukha mo pang humarap sa Pangulo pagdating niya from the working and state visit. Di ba? Kakahiya. Tingnan nyo yung larawan na yan. No? Kala mo parang wala siyang ginawa. Ano ba to? May bipolar ba to? O schizophrenia? No? Yung may two split personality. Pagkaharap ang Pangulo, pagtalikod putang ina mo, gago ka, mag-antay ka. No? Antay-antay ka lang. You will not last the year. Kami na ang presidente. Di ba? Kakaasar mga kababayan. Nakakahiya po yan. Pag-alis ng presidente, nagbigay video message tapos, wag nating supilin, pantay-pantay, pantay-pantay, Tapos pagdating ng Pangulo, wala akong ginawa, hindi ako yun, kakambal ko yun. Split personality, di ba? Parang yung movie ni sino ba yun? Yung si Split. Anak ng Siopa, At si Trillanes, ayun, galit na galit. Mambubudol si Duterte. Kayo rin pala, nakipag-bilateral talk din pala kayo sa China. Hindi nyo rin pala dinisplace. O kaya paano mo pa sinungalingan to? Dun. O, yan, tandaan nyo. Peter Alang Cayetano, isulat nyo na rin yan sa Wall of Shame. Di po ba? Okay, hanggang dyan na lang po mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.